BYD, ang higanting Tsino na kumukuha ng Tesla na nag-aalok ng mga kotse sa halagang kasing liit ng 10,000. Ang BYD ay malapit nang mag-unveil ng isang bagay na maaring ganap na magbago sa industriya ng automotive gaya ng alam natin. Isang bagong makina na kayang basagin ang mga pamantayang itinakda ng bawat iba pang manlalaro sa laro ay darating sa 2025. Ito ay hindi lamang isa pang dekuryenteng sasakyan. Ito ay isang technological na kababalaghan na may potential na pawiin ang competition. Ngunit bakit kakaiba ang makinang ito? At paano nito babaguhin ang hinaharap ng pagmamaneho? Sa video na ito, ilalahad namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa susunod na malaking hakbang ng BYD at kung bakit ang mga mahilig sa kotse ay naghihingalo na sa pag-asa. Kumapit ka ng mahigpit dahil hindi na magiging pareho ang mundo ng mga EV pagkatapos nito. Ang pagtaas ng BYD mula sa battery maker hanggang global EV leader. Ang paglalakbay ng BYD mula sa isang maliit na tagagawa ng rechargeable na baterya hanggang sa isa sa mga pinakamalaking pangalan sa mga dekuryenteng sasakyan ay kapansin-pansin. Itinatag noong 1995 sa Shenzhen, China, ang BYD na nangangahulugang Build Your Dreams ay hindi nagsimula bilang isang tagagawa ng kotse. So halip, nagdadalubhasa ito sa paggawa ng mga baterya. Ngunit malinaw na sa simula na ang BYD ay may mas malaking ambisyon. Noong 2003, 8 taon lamang matapos ang pagkakatatag nito, inilabas ng kumpanya ang una nitong sasakyan, ang BYD F3, isang compact sedan na abot kaya, fuel-efficient, at perpektong nakaposisyon para sa lumalaking merkado ng China. Hindi nagtagal ay napansin na ng mundo. Gayunpaman, ang tunay na punto ng pagbabago para sa BYD ay dumating nang pumasok sila sa plug-in hybrid market noong 2008. Ang kanilang paglabas ng F3DM ay isang game changer, hindi lamang para sa kumpanya, ngunit para sa buong industriya ng automotive. Ang F3DM ay isa sa mga unang mass market na plug-in hybrids sa mundo, at nagtakda ito ng yugto para sa hinaharap ng BYD sa electric mobility. Fast forward sa ngayon, at ang BYD ay hindi lamang nangingibabaw sa Chinese market, ngunit nasa bingit ng pagiging isang global powerhouse sa mga EV na nakahanda upang hamunin ang matagal ng mga higante tulad ng Tesla at Toyota. Ang walang humpay na pagtutok ng kumpanya sa pagbabago at pagpapanatili ay nagdala nito sa unahan ng industriya. Higit pa rito, ang BYD ay hindi lamang gumagawa ng mga dekuryenteng sasakyan. Binago nila ang buong EV ecosystem mula sa mga baterya hanggang sa mga powertrain. Sa bawat bagong release, patuloy na itinataas ng BYD ang bar na itinutulak ang mga limitation ng kung ano ang posible sa electric mobility. At naigit sa kanilang pinakabagong innovation, malapit na nilang ibaliktad ang buong industriya ng EV. Ngunit paano nila ito gagawin? Ang sagot ay nasa kanilang makabagong teknolohiya ng makina na nakatakdang. Muling tukuyin ang lahat ng alam natin tungkol sa mga dekuryente at hybrid na kotse. Ang BYD ay lumipat mula sa paggawa ng mga baterya hanggang sa paggawa ng kasaysayan. Ngunit ano ang kanilang sikreto? At bakit pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa makina na magpapabago sa lahat? Ang ikalimang generasyong hybrid na powertrain. Ang 5th generation DM series plug-in hybrid powertrain mula sa BYD ay hindi lamang isang hakbang pasulong. Ito ay isang lukso sa pamamagitan ng thermal efficiency sa hindi pa nagagawang 6% at ang pagkonsumo ng gasolina na pinakamababa sa mundo sa 9 litro lamang bawat 100 kilometro, ang powertrain na ito ay nasa landas na upang ganap na yugyugin ang industriya. Ngunit paano nagawa ng BYD na makamit ang gayong nakakagulat na mga numero? At bakit ito napaka-groundbreaking? Sa madaling salita, naperpekto nila ang balanse sa pagitan ng kahusayan at pagganap na lumilikha ng isang makina na higit sa lahat ng hybrid sa merkado ngayon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid ng enerhiya. Ito ay tungkol sa pagpapakawala ng bagong antas ng kapangyarihan at saklaw na hindi kayang tugma ng competition. Ang bagong engine ay nagbibigay sa BYD Chin LDMI at Seal 06 DMI ng isang jaw-dropping range na mahigit 2,000 km sa isang charge at tank, isang bagay na minsang naisip na imposible para sa mga hybrid na sasakyan. Sa yunang pagkakaton, hindi lang makikipagkumpetensya ang mga hybrid na sasakyan sa mga dekuryenteng sasakyan. Malalampasan nila sila. Ang pangako ng BYD sa pagbuo ng parehong baterya at powertrain na teknolohiya sa loob ng bahay ay humantong sa isang lubos na pinagsama-samang sistema na nagmamaximize sa paggamit at pagganap ng enerhiya habang pinapaliit ang basura. Ang higit na nakapagpapahanga dito ay ang BYD ay nag-engineer ng powertrain, na ito na may iba't ibang mga pagsasaayos para sa iba't ibang mga pangangailangan. Marian ang DMI para sa pang-araw-araw na pagmamaneho, ang DMP para sa mga sumahilig sa high performance, at ang DMO para sa mga mahilig sa off-road. Kung nagko-commute ka man papunta sa trabaho o sinasakop ang masungit na lupain, ang ikalimang generasyong powertrain ng BYD ay naghahatid ng perpektong balanse ng kapangyarihan at kahusayan para sa anumang sitwasyon.
Ang kinabukasan ng pagmamaneho ay narito na, at malapit na nitong ibagsak ang competition. Bilang karagdagan, ang desisyon ng BYD na isama ang powertrain nito sa teknolohiya ng baterya nito ay nangangahulugan na maaari silang mag-alok ng tuloy-tuloy na optimized na karanasan sa pagmamaneho. Tinitiyak ng thermal efficiency na mas maraming enerhiya na ginawa ng makina ang ginagamit para ilipat ang sasakyan sa halip na masayang. Ito ay isang panalo para sa parehong pagganap at pagpapanatili na nagtatakda ng isang bagong pamantayan na magpipilit sa iba pang mga automaker na maglaro ng catch-up. Paano kung sabihin namin sa iyo na ang hinaharap ng pagmamaneho ay hindi lamang electric, ito ay hybrid? Sa bagong makina ng BYD, narito ang hinaharap at mababago nito ang lahat. Kung paano nalampasan ng makina ng BYD ang competition. Ang teknolohiya ng makina ng BYD ay hindi lamang kahanga-hanga. Ito ay nagtatakda ng mga bagong record sa kabuuan. Kung ihahambing sa traditional na hybrid na powertrains, ang ikalimang generasyong DM engine ng BYD ay nag-aalok ng isang antas ng pagganap at kahusayan na hindi maaring hawakan ng sinuman. Ang thermal efficiency ng engine na 46, low 6% ay isang game changer, na lumalampas sa average ng industriya sa pamamagitan ng isang makabuluhang margin. At hindi lang iyon, ang rate ng pagkonsumo ng gasolina na 2.9 litro bawat 100 kilometro ay ang pinakamababa sa merkado ngayon, na ginagawa itong mas mahusay kaysa sa kahit na ang pinakamahusay na mga dekuryenteng sasakyan kapag isinasaalang-alang ang mga malalayong biyahe. Ngunit bakit ito mahalaga? Well, ang fuel efficiency ay isang critical na salik para sa mga driver na gustong bawasan ang kanilang carbon footprint at ang kanilang mga gastos sa pagpapatakbo. Kung ihahambing sa mga kakompetensya tulad ng Toyota at Honda, na ang mga hybrid na makina ay umaabot lamang sa humigit kumulang 41% na kahusayan, ang 46, low 6% na kahusayan ng BYD ay isang hakbang pasulong. Nangangahulugan ito na ang mga kotse ng BYD ay hindi lamang makatipid sa iyo ng mas maraming pera sa gasolina, mag-aambag din sila sa isang mas malinis, mas luntiang kapaligiran sa pamamagitan ng paggawa ng mas kaunting basura. Bilang karagdagan sa pag-outperform ng mga naitatag na hybrid na makina sa mga tuntunin ng kahusayan, ang BYD ay nagtatakda din ng isang bagong pamantayan para sa hanay ng hybrid na sasakyan. Sa isang potential na hanay na higit sa 2,000 km sa isang single, sinisira ng kumpanya ang mga inaasahan kung ano ang magagawa ng isang hybrid na sasakyan. Sa paghahambing, karamihan sa iba pang mga hybrid sa merkado ay halos hindi umabot sa 1,000 km sa isang buong tangke at singil. Ang dagdag na hanay na ito ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng cross-country road trip at isang nakakainis na detour para sa paghinto ng gasolina. Ang inobasyon ng BYD ay lumalampas lamang sa saklaw ng sasakyan o kahusayan ng makina. Ito ay tungkol sa pagbabago kung paano namin iniisip ang tungkol sa mga hybrid na kotse. Hindi na natin kailangang pumili sa pagitan ng pagganap at pagpapanatili. Sa teknolohiya ng BYD, makukuha natin ang lahat. Sa ganitong antas ng kapangyarihan at kahusayan, ang ibang mga tagagawa ay walang pagpipilian kundi mag-evolve o maiwan. Sa tingin mo ba ay sapat na ang kahusayan ng mga hybrid na kotse? Isipin mo ulit, ang teknolohiya ng makina ng BYD ay muling isinusulat ang mga patakaran at ang competition ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Game plan ng BYD. Paano nila pinaplano na lampasan ang Tesla sa 2026? Ang pagtaas ng BYD ay naging meteoric at iyang mga agresibong plano ng kumpanya ay nakatakdang iling ang mundo ng automotive hanggang sa kaibuturan nito. Pagsapit ng 2026, nilalayon ng BYD na maging top 5 na automaker sa buong mundo na lampasan maging ang Tesla sa mga tuntunin ng mga benta at bahagi ng merkado. Paano pinaplano ng kumpanya na makamit ito? Ang sagot ay nakasalalay sa kanilang pangako sa paglikha ng abot-kaya, mataas na pagganap ng mga electric at hybrid na sasakyan na tumutugon sa isang mas malawak na merkado kaysa sa kasalukuyang ginagawa ng Tesla. Hindi tulad ng mataas na presyo ng mga alok ng Tesla, ang BYD ay nagtatarget ng mas malawak na consumer base sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pagiging abot-kaya ng hindi sinasakripisyo ang kalidad o pagganap. Ang mga hybrid na kotse ng BYD, tulad ng Chanel DMI at Seal 06 DMI, ay nagtatakda na ng bar para sa kahusayan at pagganap at nakakaakit sila ng dumaraming bilang ng mga customer na sabik na lumipat sa electric mobility. Ang Seagull EV ng kumpanya, na may presyong wala pang $12,000, ay nagdulot ng kaguluhan sa industriya na umaakit ng libu-libong pre-order sa loob lamang ng ilang araw. Ang combination ng performance, affordability, at innovation ay nagbigay daan sa BYD na kunin ang kahit na ang pinakamatatatag na brand, tulad ng Tesla, sa sarili nilang laro. Ang merkado ng China ay lumalaki sa isang paputok na rate, at ang BYD ay perpektong nakaposisyon upang mapakinabangan ito. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa parehong mga dekuryente at hybrid na solusyon, ang kumpanya ay sumasaklaw sa mas maraming lupa at nakakaakit sa mas malawak na madla.
Sa mabilis na pag-akyat ng mga benta, ang pagpasok ng BYD sa mga pandaigdigang pamilihan ay sandali lamang. Nagbubunga na ang kanilang matapang na diskarte, kung saan nangunguna ang BYD sa mga benta ng di-kuryenteng sasakyan sa China at mabilis na lumawak sa Europe, Southeast Asia, at Latin America. Habang patuloy na tumataas ang pandaigdigang pangangailangan para sa mga EV, ang BYD ay madiskarteng nakahanda upang dominahin ang industriya. Ang orasan ay ticking, at ang BYD ay nasa track upang mabutan ng Tesla sa 2026. Handa ka na ba para sa pinakamalaking shake-up sa industriya ng EV? Kung paanong ang BYD ay binabago ang EV pricing game price ay palaging isang malaking hadlang sa malawakang paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga sasakyan ng Tesla, habang mataas ang pagganap at revolusyonaryo, ay may mabigat na tag ng presyo na ginagawang hindi na-access para sa maraming potential na mamimili. Ipasok ang BYD, gamit ang kanilang agresibong diskarte sa pagpepresyo na naglalayong gawing abot kaya ang mga electric car para sa lahat. Sa pamamagitan ng pagtuon sa cost-cutting, nang hindi na kompromiso ang kalidad, ang BYD ay lumilikha ng mga dekuryenteng sasakyan na hindi lamang mas abot kaya kaysa sa mga alok ng Tesla, ngunit nakapack din ng ilan sa mga pinakamotong teknolohiya na magagamit ngayon. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ng kakayahan ng BYD na magpabago at mabawasan ang mga gastos ay ang kanilang bagong Seagull EV. Ang presyo ay kasing baba ng 12,000, isang hindi pa naririnig na presyo para sa isang ganap na dekuryenteng sasakyan na may advanced na teknolohiya at mahusay na hanay. Inaatake na ng Seagull ang merkado na may 10,000 pre-order sa isang araw. Ang nakabold na diskarte sa pagpepresyo na ito ay isang direktang hamon sa mga tradisyonal na sasakyang pinapagana ng gas at iba pang mga dekuryenteng sasakyan, kabilang ang Tesla, na matagal nang itinuturing na pagpipilian para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit ang BYD ay hindi lamang tungkol sa mga murang sasakyan. Ang mga ito ay tungkol din sa kalidad. Maring abot kaya ang Seagull, ngunit puno ito ng mga tampok. Ito ay isang malambot na maliit na Pomeranian. Ang Seagull, ito ay isang maliit na pitbull mula sa isang 1-inch na umiikot na touchscreen hanggang sa mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho. Para sa mga mamimiling gusto ng abot kayang EV na hindi nagsasakripisyo sa performance o teknolohiya, ginagawa ng BYD na naa-access ang mga dekuryenteng sasakyan sa isang bagong audience. At sa tagumpay ng Seagull, malinaw na ang diskarte ng pagiging affordability ng BYD ay tumutugon sa mga mamimili sa buong mundo. Nagtatakda ang BYD ng bagong benchmark para sa kung ano ang maaring maging abot kayang mga dekuryenteng sasakyan. Sa mas mababang presyo at mas mahuhusay na feature, nag-aalok sila ng higit na halaga kaysa sinuman sa industriya. At habang patuloy na lumalaki ang pangangailangan para sa abot kayang mga dekuryenteng sasakyan, ang BYD ay nasa isang pangunahing posisyon upang manguna sa singil at ganap na guluhin ang merkado. Sa tingin mo ba ay masyadong mahal ang mga EV? Isipin mo ulit. Binabago ng BYD ang laro gamit ang abot kaya at di-kalidad na mga dekuryenteng sasakyan na nagpapahiya kay Tesla na lumalabag sa EV range barrier, ang 2,000-kilometrong game changer ng BYD. Ang isa sa pinakamalaking pagpuna sa mga dekuryenteng sasakyan ay palaging pagkabalisa sa saklaw, ang takot na maubusan ng baterya ang iyong sasakyan bago ka makarating sa iyong patutunguhan. Para sa karamihan ng mga may-ari ng EV, ang pag-isip ng isang mahabang paglalakbay sa kalsada na may limitadong mga istasyon ng pagsingil ay sapat na upang makapag-isip sila ng 2 beses. Ganap na tinatanggal ng BYD ang alalahaning ito sa kanilang bagong hybrid na powertrain na nag-aalok ng hindi pa nagagawang hanay na 2,000 km sa isang tangke at singil. Oo, tama ang narinig mo. 2,000 km na higit pa sa sapat para magmaneho ng cross-country nang hindi na kailangang mag-recharge or mag-refuel. Binabago ng bagong pag-unlad na ito ang lahat. Ang pambihirang tagumpay na ito sa hanay ay hindi lamang isang marketing stunt. Ito ay toto. At ito ay magagamit na ngayon. Ang BYD Chin LDMI and Seal 06 DMI ang mga unang kotse na nagtatampok sa hindi kapanipaniwalang powertrain na ito. At ang mga naunang ulat ay nagmumungkahi na hindi lamang sila nakaligtas sa malalayong distansya, sila ay umuunlad. Nagagawa ng mga driver na maglakbay ng mas mahabang distansya ng walang stress sa paghahanap ng charging station. Ginagawa itong perpekto para sa mga road trip o cross-country drive. Ngunit paano nagawa ng BYD na makamit ito? Ang sikreto ay nakasalalay sa pagsasama ng hybrid na powertrain na perpektong nagbabalanse ng panloob na combustion engine at isang dekuryenteng motor upang mapakinabangan ang kahusayan at saklaw ng gasolina. Kung ikukumpara sa karamihan ng mga dekuryenteng sasakyan sa merkado ngayon, na nagpupumilit na maabot ang 500-kilometrong marka, ang BYD ay nauna sa kurba. Ang makabagong teknolohiya ng baterya ng kumpanya na ipinares sa kanilang 5th-generation hybrid powertrain
ay nagsisiguro na ang mga driver ay maaring pumunta ng higit pa habang gumagamit ng mas kaunting gasolina. Gagawin nitong isang no-brainer ang paglipat sa mga electric at hybrid na sasakyan para sa maraming consumer na nag-aalangan dahil sa mga limitation sa hanay. At habang patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, ang apela ng 2,000 kilometrong hanay ay nagiging mas malaki. Higit pa sa mga kahanga-hangang numero, ang mahabang hanay ay nangangahulugan na ang mga bagong sasakyan ng BYD ay maaring maging pamantayan para sa mga hybrid at electric na sasakyan sa buong mundo. Nag-aalok ang bagong powertrain na ito ng perpektong balanse ng performance at kahusayan na isang bagay na pinaghirapan ng mga traditional na sasakyan at karamihan sa mga EV na may hatid. Sa saklaw ng pagbabago ng laro ng BYD, ang competition ay naiwan na nag-aagawan upang makahabol. Sobra na ang mga alalahanin sa pambansang seguridad. Overblown, sobrang sensitibo, at nakakaligtaan nila 2,000 kilometro ng walang recharging o refueling. Hindi yan science fiction. Ito ang bagong hybrid na powertrain ng BYD. Maghanda para sa long-distance revolution sa mundo ng EV, ang hindi mapigilang pandaigdigang pagpapalawak ng BYD. Nasa panganib ba si Tesla? Habang umiinit ang merkado ng dekuryenteng sasakyan, ang BYD ay nagiging isang hindi maikakaila na puwersa na dapat isaalang-alang. Sa paglaki ng mga benta na wala sa mga chart at isang matapang na pandaigdigang diskarte sa pagpapalawak, ang Chinese automaker ay mabilis na umaakyat sa mga rango na nagbabanta na aabutan ang Tesla bilang nangunguna sa mundo sa mga dekuryenteng sasakyan. Noong 2024, ang BYD ay nagbebenta ng mahigit 1 milyong unit na nakakuha ng higit sa 20% ng pandaigdigang EV market at ang momentum ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagal. Ang pagtuon ng kumpanya sa affordability, kalidad, at performance ay nakakaakit sa malawak na hanay ng mga consumer sa buong mundo na ginagawa itong seryosong kalaban sa pangingibabaw ng Tesla. Si Tesla ay naging mukha ng kilusang EV sa loob ng higit sa isang dekada, ngunit ang agresibong pagtulak ng BYD sa mga pangunahing pandaigdigang merkado ay nagsisimulang ilipat ang balanse ng kapangyarihan. Bagamat traditional na nangingibabaw ang Tesla sa luxury at premium na sektor ng EV, ang BYD ay gumawa ng pangalan para sa sarili nito sa pamamagitan ng paggawa ng mga dekuryente at hybrid na sasakyan na may mataas na pagganap na hindi masira ang bangko. Ang kanilang kakayahang gumawa ng abot-kaya, maasahang mga sasakyan sa sukat ay nagbigay daan sa kanila na mabilis na makakuha ng lupa at ngayon ay itinatakda nila ang kanilang mga pasyalan sa North America at Europe kung saan nagsimula na silang gumawa ng mga alon. Ang higit na kapansin-pansin ay ang pandaigdigang presensya ng BYD ay mabilis na lumalawak na ang kumpanya ay naghahatid na ngayon ng mga sasakyan sa mahigit 60 bansa. Mula sa Europa hanggang sa Timog Silangang Asya, ang pangako ng BYD sa abot-kaya at napapanatiling mga sasakyan ay sumasalamin sa mga mamimili na nagnanais ng mas malinis, mas luntiang kinabukasan ng walang mabigat na tag ng presyo ng mga traditional na electric car. Samantala, nakipaglaban si Tesla sa tumataas na competition, lalo na mula sa mga automaker ng China tulad ng BYD, na gumagawa ngayon ng ilan sa mga pinakamahusay at cost-effective na mga sasakyan sa merkado. Ang pagtaas ng BYD ay hindi lamang isang banta sa Tesla. Ito ay isang senyales na ang industriya ng EV ay tumatanda, na may mas maraming manlalaro na pumapasok sa larangan. Bawat isa ay nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible sa electric mobility. Nararamdaman na ang epekto ng BYD sa mga lugar tulad ng Europe, kung saan nakikipagkumpetensya sila ng direkta sa mga mahusay na tatak tulad ng Volkswagen at BMW. Sa Tesla na nahaharap sa tumaas na competition, malinaw na ang BYD ay nagpo-posisyon sa sarili upang hamunin ang paghahari ni Tesla sa mga darating na taon. Ang BYD kaya ang magpapatalsik kay Tesla? Sa pagtaas ng mga benta at pagpapalawak sa buong mundo, mukhang nagsisimula pa lang ang competition. Manatili sa amin habang tumitindi ang labanan para sa supremacy ng EV. Ang hinaharap ng hybrid technology, paano nire-revolutionize ng BYD ang kahusayan? Ang mga hybrid na sasakyan ay matagal nang sinasabing tulay sa pagitan ng mga traditional na sasakyang panggasolina at mga ganap na dekuryenteng sasakyan, ngunit dinadala ng BYD ang konseptong iyon sa isang bagong antas. Ang ikalimang generasyong DM Series hybrid powertrain ng kumpanya ay hindi lamang nagpapahusay ng hybrid na teknolohiya, binabago nito ito. Sa pamamagitan ng pagkamit ng isang industry-first thermal efficiency na 46.6%, ang BYD ay nagtatakda ng bagong pamantayan para sa mga hybrid na sasakyan na ginagawa itong mas mahusay, mas malakas, at mas eco-friendly kaysa dati. Ang pagbabago ay hindi hihinto sa thermal efficiency. Ang bagong hybrid na teknolohiya ng BYD ay idinisenyo upang walang putol na pagsamahin ang panloob na combustion engine at ang dekuryenteng motor
na tinitiyak na parehong gumagana ng magkakasuwato upang makapaghatid ng pinakamataas na pagganap ng hindi na kompromiso ang kahusayan ng gasolina. Ang hybrid system na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aalok ng mas mahusay na fuel economy. Ito ay tungkol sa pagtulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible sa hybrid na disenyo ng sasakyan. Ang resulta, isang hybrid system na naghahatid ng pinakamahusay sa parehong mundo, mas mahabang hanay, mas mahusay na fuel economy, at mas malakas na performance. Ang mas kapanapanabik ay ang hybrid na teknolohiya ng BYD ay may potential na muling hubugin ang buong industriya, habang isinusulong ng mga pamahalaan sa buong mundo ang mas mahigpit na mga pamantayan sa paglabas. Nag-aalok ang mga hybrid na kotse tulad ng mga mula sa BYD ang isang practical na solution para sa mga consumer na hindi pa handang gumawa ng ganap na paglukso sa mga dekuryenteng sasakyan. Sa hybrid powertrain ng BYD na nag-aalok ng kahangahangang hanay na hanggang 2,000 kilometro, malinaw na ang bagong diskarte ng kumpanya ay nakatakdang baguhin ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga hybrid na kotse. Ang bagong teknolohiyang ito ay nagbubukas din ng pinto sa mga bagong posibilidad para sa mga automaker na naghahanap na gumawa ng paglipat sa mas malinis, mas mahusay na mga sasakyan nang hindi ganap na inabandona ang kanilang mga kasalukuyang platform. Nangunguna ang BYD sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga hybrid na solusyon na tugma sa malawak na hanay ng mga uri ng sasakyan, mula sa mga sedan hanggang sa mga SUV hanggang sa mga performance na kotse. Sa pamamagitan ng paggawa ng hybrid na teknolohiya na mas mahusay at naa-access, ang BYD ay nagtatakda ng yugto para sa isang hinaharap kung saan ang mga hybrid ay naging nangingibabaw na puwersa sa mundo ng automotive. Handa na para sa susunod na generation ng mga hybrid, ginagawa ng BYD ang mga hybrid na kotse na mas makapangyarihan, mahusay, at sustainable kaysa dati. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng pagmamaneho. Higit pa sa makina, ang susunod na antas ng teknolohiya ng baterya ng BYD. Kapag iniisip mo ang tungkol sa kinabukasan ng mga electric at hybrid na sasakyan, isang bagay ang namumukod-tangi sa lahat, ang teknolohiya ng baterya. Hindi lihim na ang tagumpay ng anumang dekuryenteng sasakyan ay nakasalalay sa pagganap ng baterya nito, at itinutulak ng BYD ang mga limitations sa kung ano ang posible. Ang teknolohiya ng baterya ng blade ng kumpanya ay isang perpektong halimbawa ng kanilang pangako sa paglikha ng mga ligtas, mahusay, at pangmatagalang solution sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang makabagong teknolohiya ng baterya na ito ay nag-aalok ng walang kapares na kaligtasan kasama ang nail penetration test nito na nagpapakita kung gaano ito kaligtas at katatag kahit sa pinakamatinding kondisyon. Ang pinagkaiba ng baterya ng blade ng BYD ay hindi lamang ang kaligtasan nito, ngunit ang pagganap nito. Ipinagmamalaki nito ang densidad ng enerhiya na nagbibigay daan para sa mas mahabang hanay ng pagmamaneho at mas mabilis na oras ng pag-charge na ginagawang ilan sa mga EV ng BYD ang pinaka-epektibo sa merkado. Ang kakayahan ng BYD na kontrolin ang bawat hakbang ng proseso ng pagmamanupaktura ng baterya, mula sa pagkuha ng mga hilaw na materyales hanggang sa paggawa ng mga baterya mismo, ay nagbibigay sa kanila ng natatanging kalamangan sa parehong kontrol sa gastos at kasiguruhan sa kalidad. Nagbibigay din ito sa BYD na makabuo ng maasahan at pangmatagalang mga baterya na nagpapagana sa kanilang mga hybrid at electric na sasakyan na may kaunting epekto sa kapaligiran. Tinutugunan din ng blade na baterya ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa traditional na mga baterya ng lithium-ion, thermal stability. Idinisenyo ng BYD ang mga baterya nito upang mahawakan ang mga pagbabago sa temperatura ng mas mahusay kaysa sa anumang iba pang teknolohiya sa merkado. Nangangahulugan ito na ang mga sasakyan ng BYD ay mahusay na gumaganap sa anumang klima, mula sa nakakapasong init ng disyerto hanggang sa nagyayelong lamig ng Arctic. Ang kakayahang umasa sa isang baterya na patuloy na gumagana, anuman ang kapaligiran, ay isang laro changer para sa mga dekuryenteng sasakyan. At ang pinakamagandang bahagi, ang teknolohiya ng baterya ng blade ng BYD ay hindi lamang para sa mga high-end na sasakyan. Isinama nila ang advanced na teknolohiyang ito sa bawat modelo, tinitiyak na masisiyahan ang mga consumer sa mga benepisyo ng mas mahabang hanay, mas mabilis na pagsingil, at mas mataas na kaligtasan sa buong lineup ng BYD. Sa ganitong uri ng pagbabago, malinaw na ang BYD ay hindi lamang gumagawa ng mga kotse. Binubuo nila ang hinaharap ng pag-iimbak ng enerhiya. Ano ang dahilan kung bakit special ang baterya ng blade ng BYD? Ito ang kinabukasan ng ligtas, mahusay, at pangmatagalang kapangyarihan. Huwag palampasin ang susunod na wave ng energy innovation. Ang mga lihim sa likod ng walang kapantay na diskarte sa presyo ng BYD habang patuloy na nakakakuha ng traction ang mga dekuryenteng sasakyan sa buong mundo. Isang kumpanya ang nagtatakda ng pamantayan kung gaano talaga kakaya ang mga EV BYD.
Habang nakatuon ang karamihan sa mga automaker sa premium na pagpepresyo para sa kanilang mga dekuryenteng sasakyan, gumagamit ang BYD ang ibang diskarte. Nag-aalok ng mga high-tech, high-performance na EV sa hindi kapani-paniwalang abot-kayang presyo. Ngunit paano pinamamahalaan ng BYD na panatilihing napakababa ang mga gastos habang gumagawa pa rin ng mga makabagong sasakyan? Ang sagot ay nasa vertical integration strategy ng BYD. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa halos lahat ng aspeto ng proseso ng production, mula sa pagmamanupaktura ng baterya hanggang sa mga dekuryenteng motor, maaaring bawasan ng BYD ang mga gastos at maipasa ang mga matitipid na iyon sa mga mamimili. Ang matapang na diskarte sa pagpepresyo na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mura. Ito ay tungkol sa pag-alok ng halaga. Ang BYD Seagull, halimbawa, ay may batayang presyo na $12,000 lamang, isang bahagi ng halaga ng karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit huwag mong hayaang lokohin ka ng presyo. Ang Seagull ay puno ng mga feature tulad ng 1 pulgadang umiikot na screen ng infotainment, mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho, at isang disenyo na mukhang premium na ginagawa itong perpektong entry-level na EV. Ang mababang halaga ay hindi salamin ng mababang kalidad. Ito ay isang testamento sa pangako ng BYD na gawing naa-access ang mga dekuryenteng sasakyan sa mas malawak na hanay ng mga mamimili. Bukod dito, ang pagpepresyo ng BYD ay hindi lamang tinatalo ang mga kakompetensya. Hinahamon nito ang mga tradisyonal na kotseng pinapagana ng gas. Kapag inihambing ng mga mamimili ang halaga ng pagmamay-ari ng BYD sa mga gastos sa gasolina at pagpapanatili para sa mga maginoo na sasakyan, malinaw ang matitipid. Sa isang hanay na higit sa karamihan ng mga EV, ginagawa ng BYD na mas abot-kaya ang pagmamaneho ng malinis at berde. Ang kanilang teknolohiya ng baterya, na mahusay at abot-kaya, ay ginagawang posible para sa BYD na magpasa ng mas mababang presyo habang pinapanatili pa rin ang mataas na pagganap. Sa napakalaking sukat ng BYD at kakayahang gumawa ng mga bahagi sa loob ng bahay, itinatakda nila ang bar kung paano maaaring maging abot-kaya at mataas ang kalidad ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang kumpanya ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang sa merkado ng EV at ang kanilang diskarte sa pagbabawas ng mga traditional na modelo ng pagpepresyo ay maaring pilitin ang iba pang mga automaker na muling pag-isipan ang kanilang sariling mga diskarte sa pagpepresyo. Gusto mo ng dekuryenteng sasakyan na hindi masira ang bangko? Nire-redefine ng BYD ang affordability sa mga presyong nagbabago ng laro na naglalagay sa competition sa kahihiyan. May makakasabay ba? Bakit maaaring ibagsak ng pandaigdigang pagpapalawak ng BYD ang imperyo ng Tesla? BYD ay palaging kilala sa mga matatapang na galaw nito, ngunit ang pandaigdigang diskarte sa pagpapalawak nito ay ibang bagay. Sa isang agresibong pagtulak sa mga pandaigdigang merkado, particular sa Europa, Latin America, at Timog Silangang Asia, ang kumpanya ay mabilis na gumagawa ng pangalan para sa sarili nito sa entablado ng mundo. Noong 2025, nalampasan ng BYD ang Tesla sa dami ng benta sa ilang bansa, at sa kanilang mga presyo na nagiging mas mapagkompetensya, meron na ngayong tunay na competition ang Tesla sa mga kamay nito. Ang dahilan kung bakit mas kahanga-hanga ang pag-angat ng BYD ay nagawa nilang malampasan ang mga kakompetensya sa kanilang pagtuon sa mga abot-kayang sasakyan na nakakaakit sa mass market, habang ang Tesla ay nakatuon sa premium na dulo ng EV market. Higit pa rito, kasama sa diskarte ng BYD ang pagpapalawak ng higit sa mga pampasaherong sasakyan sa mga electric bus at commercial na sasakyan. Ang kanilang tagumpay sa merkado ng electric bus, particular sa Europa at China, ay nagpatibay sa kanilang lugar bilang isang pandaigdigang pinuno sa napapanatiling transportasyon. Sa pamamagitan ng paggawa ng abot-kayang mga electric bus, tinutulungan ng BYD ang mga pangunahing lungsod na lumipat palayo sa mga traditional na bus na pinapagana ng gas, binabawasan ang mga carbon emissions at nagbibigay daan para sa isang mas malinis na hinaharap. Ang ganitong uri ng sari-saring uri ang siyang nagpapahiwalay sa BYD at nagbibigay sa kanila ng kalamangan kaysa sa Tesla na hindi pa nangingibabaw sa espasyo ng commercial na sasakyan sa parehong paraan. Higit pa sa mga sasakyan, pinapalawak din ng BYD ang footprint nito sa paggawa ng baterya. Sa pamamagitan ng pag-control sa production ng baterya, nagagawa ng kumpanya na bawasan ang mga gastos at matiyak ang supply ng mga critical na materyales. Mahalaga ito sa isang mundo kung saan mabilis na tumataas ang demand ng baterya ng EV. Sa katunayan, ang division ng baterya ng BYD ay isa sa pinakamalaki sa mundo, at sa kanilang teknolohiya ng baterya ng Blade, nagtatakda sila ng bagong pamantayan para sa kaligtasan, pagganap, at kahusayan. Ang kanilang kakayahang kontrolin ang buong supply chain ay nagbibigay sa BYD ng malaking kalamangan sa mga kakompetensya tulad ng Tesla na lalong umaasa sa mga panlabas na supplier para sa kanilang mga baterya.
Habang patuloy na lumalawak ang pandaigdigang presensya ng BYD, hindi na garantisado ang pangingibabaw ni Tesla. Ang magkakaibang mga alok ng BYD, murang mga modelo, at malakas na posisyon sa commercial na merkado ay ginagawa itong isang mabigat na katunggali. At ilang oras na lang bago maabutan ng BYD ang Tesla sa mga tuntunin ng bahagi ng merkado, lalo na habang patuloy na tumataas ang demand para sa mga abot-kayang EV. Ang BYD ay nasa landas upang mapatalsik sa trono si Tesla, at ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse. Sa napakalaking pandaigdigang pagpapalawak at ang kanilang pangingibabaw sa mga electric bus, binabago nila ang hinaharap ng transportation. Ang mga nakamamanghang disenyo sa likod ng mga susunod na antas ng sasakyan ng BYD. Habang ang BYD ay gumagawa na ng mga alon gamit ang hybrid na teknolohiya at hindi kapani-paniwalang affordability, ang mga disenyo ng kanilang mga sasakyan ay kasing revolusyonaryo. Ang Chinel DMI at Seal 06 DMI ay nagtatampok ng mga makinis, aerodynamic na disenyo na parang isang bagay na diretso sa hinaharap. Ngunit ang BYD ay hindi lamang nakatuon sa hitsura. Nakatuon din sila sa paglikha ng mga sasakyan na parehong gumagana at makabago. Nagtatampok ang Chinel DMI ng disenyong hango sa traditional na Chinese knots na ginagawa itong standout sa mid-size na sedan market. Ang matapang na mga kurbada at naka-streamline na hugis ng kotse ay hindi lamang ginagawa itong isang visual na kamangha-mangha, ngunit nakakatulong din ito sa pinabuting pagganap at kahusayan. Sa loob, dinadala ng BYD ang disenyo sa susunod na antas. Ang Seal 06 DMI, halimbawa, ay ipinagmamalaki ang 15.6 pulgadang umiikot na touchscreen na nasa gitna ng cabin. Gamit ang moderno, minimalist na aesthetic, ang Seal 06 DMI ay isinasama ang makabagong teknolohiya ng walang putol sa disenyo ng sasakyan na ginagawang futuristic at intuitive ang karanasan sa pagmamaneho. Ang cabin ay puno ng mga soft-touch na materyales, komportableng leatherette na upuan, at maraming legroom na ginagawa itong isang hindi kapani-paniwalang komportableng biyahe para sa hanggang 5 matanda. Ang attention sa detalye sa parehong disenyo at pag-andar ay nagsisiguro na ang Seal 06 DMI ay hindi lamang magandang tingnan. Ito ay isang kagalakan sa pagmamaneho. Binabago rin ng BYD ang panlabas na disenyo ng kotse gamit ang kanilang dragon face styling na kitang-kita sa Chinel DMI. Ang agresibong front-end na disenyo ay parehong elegante at makapangyarihan, na nagbibigay sa sasakyan ng matapang na presensya sa kalsada. Ang sleek light bar na umaabot sa likod ng Chinel DMI ay isa pang namumukod-tanging feature na nagpapakita ng pangako ng BYD na itulak ang mga hangganan sa automotive na disenyo. Ngunit higit sa aesthetics, ang disenyo na ito ay tungkol sa pag-optimize ng aerodynamics ng sasakyan upang mabawasan ang drag at pataasin ang kahusayan sa enerhiya. Ang particular na kapanapanabik ay ang mga disenyo ng BYD ay hindi lamang limitado sa kanilang mga hybrid na modelo. Ipinagmamalaki din ng Seagull, isang abot-kayang electric car, ang moderno at sariwang disenyo na nakakabaliw. Malinaw na nakatutok ang BYD sa paggawa ng mga sasakyan na kasing ganda ng performance nila, hybrid sedan man ito o budget-friendly na hatchback. Sa pangunguna ng BYD sa parehong disenyo at teknolohiya, hindi nakakagulat na nakakaakit sila ng atensyon mula sa lahat ng sulok ng mundo ng automotive. Nas malaman kung ano ang hitsura ng hinaharap ng disenyo ng kotse. Ito ay makinis, makapangyarihan, at 100% BYD. Maghanda para sa isang bagong antas ng automotive innovation na nagbabago sa laro. Ang pananaw ng BYD para sa kinabukasan, ang daang ahead. Habang ang BYD ay nagpapatuloy sa pagbuo ng momentum sa EV market, ang pananaw ng kumpanya para sa hinaharap ay mas malinaw kaysa dati. Pagsapit ng 2025, plano ng BYD na hindi lamang maging isang pangunahing pandaigdigang manlalaro, ngunit isa ring puwersang nagtutulak sa paglipat tungo sa napapanatiling mobility. Ang pangako ng kumpanya sa abot-kayang mga dikuryenteng sasakyan, kasama ng kanilang groundbreaking na teknolohiya ng baterya, ay gagawing mas madaling ma-access ng mga consumer sa buong mundo ang mga EV. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse. Malaki rin ang pamumuhunan ng BYD sa mga dikuryenteng bus, commercial na sasakyan, at gasolusyon sa pag-imbak ng enerhiya na ginagawa silang isang tunay na pinuno sa birding revolution. Sa hinaharap, kasama sa mga plano ng BYD ang pagpapalawak ng kanilang lineup sa mga bagong modelo na pinagsasama ang abot-kayang pagpepresyo, makabagong teknolohiya, at pagpapanatili. Nakatakda silang mangibabaw sa parehong abot-kayang EV at marangyang EV market, tinitiyak na saklaw ng mga ito ang lahat ng base. Sa pagpapabuti ng kanilang hybrid na teknolohiya sa araw-araw, naghahanda ang BYD na mag-alok ng pinakakumpletong karanasan sa sasakyang dikuryente para sa bawat uri ng driver, mula sa pang-araw-araw na commuter hanggang sa mga mahilig sa performance at maging sa mga nangangailangan ng sasakyan para sa off-roading.
Ang kinabukasan ng BYD ay maliwanag, at ang daan sa hinaharap ay puno ng walang katapusang mga posibilidad. Sa mga planong palawakin sa buong mundo, palakasin ang kanilang teknolohiya ng baterya, at mag-alok ng mas abot kayang sasakyan sa mga consumer, ipinoposisyon ng BYD ang sarili bilang isa sa pinakamahalagang manlalaro sa EV revolution. Ang kanilang kakayahang maghatid ng mga high-tech, abot kayang mga kotse habang itinutulak din ang mga hangganan sa teknolohiya ng baterya at malinis na enerhiya ay nagbubukod sa kanila mula sa competition, at habang patuloy na nagbabago ang BYD, ang natitirang industriya ng automotive ay walang pagpipilian kundi sundin ang kanilang pangunguna. Ang pananaw ng BYD para sa hinaharap ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga sasakyan. Ito ay tungkol sa paghubog sa buong automotive landscape na handa para sa isang mas malinis, mas luntiang hinaharap. Nangunguna ang BYD at malapit na itong maging kapanapanabik. Habang patuloy na itinutulak ng BYD ang mga hangganan ng kung ano ang posible sa merkado ng electric vehicle, ang mga inobasyon ng kumpanya ay nakatakdang muling tukuyin ang hinaharap ng transportation. Sa pamamagitan ng mga hybrid na teknolohiya na nagbabago ng laro, makabagong disenyo, at isang pananaw na humuhubog sa pandaigdigang tanawin ng EV, pinatutunayan ng BYD na maaring magkasabay ang sustainability at affordability. Ang mundo ng automotive ay hindi pa nakakita ng ganito dati, at malinaw na ang BYD ang nangunguna sa singil. Manatiling nakatutok habang patuloy nilang binabago ang industriya dahil nagiging mas kapanapanabik ang hinaharap.